Wala ba kayong paradaan talaga? So talagang kada may operation, nandyan yan. When you are illegally parked in a public place, property ng government at walang approved ordinance ng city, eh bakit kayo hindi nyo alam? Meron dating nga. Huwag mo ko dinuduro. Hi everyone! Marami ang nagtatanong kung bakit kailangan pang magpaliwanag ni Sir Gabriel Go sa ating mga kababayan kapag may clearing operation. Ito ay dahil marami sa mga Pilipino ang hindi alam na hindi pwedeng parkingan ng mga public roads at bangketa na dapat sana ay daanan ng mga tao at sasakyan. Ang akala kasi ng iba ay tapat nila ay sa kanila din. Sa video na ito ay panoorin natin si Sir Gabriel Go sa matalino niyang pagkatrabaho upang magpaliwanag sa ating mga kababayan na naka-illegal parking. Panoorin natin ang video na ito. Nagkumpisa ang video sa isang sirang sasakyan na taon na nakatirik at hindi umaandar. Magagamit sana ang parking slot para sa mga customer pero hindi ito magamit dahil ang sasakyan ay nakatirik. May tinuna kayo? Dito sir, yung iting natikitan sir. Ano nakalabas din sir yung po ito. Eh mukha namang stalled na to eh. Ano? Sino po ang may-ari? Ha? Sila may-ari niyan? Dito si ma'am. Ay, bakit? Anong gagawin dito sir? Ito totoong kotse. Morning po. Ngayon ko lang po kasi marami ngayon na po kasi ako pinatapos sa ano. Ano po? Ngayon lang po kasi nilalaman. Kasi ngayon lang po ako pinatapos. May 5 minutes allowed. Pero ang tagal na po nung coaching to. Ilang buwan na po yan dyan? Actually, sir, taon na po. Pero Taon na. Ano pa po. Nakaganyan na po siya. Kaya lang may papalitan ng bugeta. Pero medyo nilog na po. Sabi po yung magagamit. Yun lang. Ang problema natin, paano nyo po aalisin yan? Kung taon na po yan, yun nga po. So, ibig sabihin, pinaliban. Eh, ang problema po niyan, since this is a public parking slot na pwedeng gamitin sana ng customer, hindi na nila magamit. Kasi nga, permanent na pong nandyan yung sasakyan. Kasi remember, ang parking slot po, dapat yan, first come, first serve. Lalo na, establishment po ito. Pero pinayagan naman po sir na Eh, kaso ang problema, yung bangketa, naharangan pa rin. po talaga po nakaka- Hindi, ang tanong, paano nyo iuusog yan? Hindi nyo mauusog yan eh. Kahit itulak nyo po yan, di po gagalaw yan. Sa bigat po niyan, tapos flat. Bon, pa-divert nyo muna. Pwede ko na hihingi na lang ng number na pwedeng tawagan po sa kasama. Punta lang po kayo doon, Tumana Marikina lang po yan. Ginawa naman parkingan ng isang lalaki ang kalsada kung saan ay nakagarahe ang motor at e-trike. Tow truck, pasok na isang flatbed. Pasok na. Walang plaka to, nandun yung ano, chassis number sa kabila. Sige, isa-isay na natin. 61. Kumuha ka na ng motor. Kumuha ka na ng isang motor. Ito. Dumating naman ang may-ari ng e-trike at motor pero hindi maganda ang tono ng kanyang pananalita na parang siya pang nagagalit. Boss! Wala na po. Pangalawang beses na po yan. Napagsabihan na kayo last time. Uwi ko lang sir eh. Napagsabihan na po kayo last time. Napasok ko na lang sir. Wala na po. Tow na po yan. Pangalawang... Bitawan mo. Pinagsabihan na po kayo ng isang beses. Pakisunod nyo na to, yung e-trike. Vic, pakisunod mo na to. Wala to sir, nakuha na yung motor ko eh.
Halo? Wala ba kayong paradaan talaga? So talagang kada may operation, nandyan yan. Eh paano yan? Kasi pangalawang beses na rin to, di ba? Alisin mo yan. Yung motor wala na po, nakuha na po yan. Kaya pwedeng... Tumana Marikina. Tumana Marikina. Tumana Marikina. Marikina nyo. Pili ka, motor o ito. Yung motor, mamamanayaw mo pabalik. Ito, hindi. Ito naman pong lalaki ay ang ganda-ganda at ang mahal-mahal ng sasakyan pero wala namang garahe at kalsada ang kanyang parkingan. Punta sa inyo, makikipag-usap po yan. Yung babae, yung lalaki. Yan. Lisensya na. Meron po ng ng lisensya. Boss, property ko po yun. Which That's one? My office. The road? No. Yung office ko. Apo. Tapos, boss, meron lang po akong kinukuha document. Actually, I don't hold the office there. That's my people. Apo. Ngayon, yung bata mo, sabi ko, aalis na ako. You won't let me go. Yes, because you're illegally parked at the time of apprehension. When the enforcer arrived, you are illegally parked. Opo. Oh, so matitikita po talaga yan. This is the third presidential complaint hotline that we received in this street. Okay. Opo, kasama po actually yung sasakyan nyo. Tatlong sasakyan po ang nireklamo dito actually. Oh, yung isa Pajero. The other one is the Montero, then the FJ Cruiser. Okay. Oh, so I don't know kung sino po nagreklamo sa inyo dito. Hindi daw alam ng lalaki na iligal ang kanyang parkingan pero hindi po ba ang kalsada ay daanan ng sasakyan at hindi garahe. What is my violation? Sabi ko sa kanya. Okay. I was asking him. Pero you are illegally parked. Are you aware? Now I know. So you're not aware na walang parking dito? No. I am from here. I was born here, sir. Okay, so you're aware na bawal, na walang I don't parking know. dito? For the longest time, we've been parking here. That's why, di ba? Ang problema, nag-coordinate kami sa barangay, Opo. walang ordinance of parking here. Walang ordinance of parking. Yes, so technically both sides no parking. I understand. Okay, now I understand. Nag-coordinate kayo sa barangay. Yes, this is the second time actually. Yeah. But for the longest time, I was telling you, sir, I was born here. Okay. Since birth, nandito po ako. I am Okay. now 50 years old. 50 Okay. years na po ako dito. So, we've been... How are you related to the barangay? Barangay... Are you related to the barangay here? Dito? Opo. I have no relation with barangay. Pero you know the barangay. I know them. I know them well. Kasi the complaint is very, very specific. I know them well. Yes, it's very, very specific that your car plus two other vehicles knows the barangay. Very specific, that's why I'm wondering kung bakit eh. Si Karingal? I don't know, basta ang ano lang po doon is kaibigan po ng barangay, etc. etc. Kaibigan ng barangay. Kaibigan niyo po daw ang barangay. Kaya that's why I'm saying the complaint is very specific. Dito, hindi na si Karingal. I'm sorry. Hindi ko po kilala yung mga barangay, sa totoo lang eh. Ha? Basta I'm just relaying to you the complaint that was submitted to us through the presidential hotline. Okay. Na it's very specific, yung vehicles nyo dito, plus those who are illegally parked here are friends and relatives of the barangay. How true, I don't know. No. Oh, Not related. that's why I'm telling you nga po na very specific ang complaint dito. So I don't know why. Hindi ko po alam bakit specified, even the plate numbers of the vehicles, the color. Yes. So I'm wondering why eh. Actually, nung papunta pa lang ako, sabi ko nga, grabe naman yung nagko-complain. Very specific. Kararating ko lang po. Wala po ako 5 minuto, boss. Yun nga, hindi ko alam bakit ganun eh. Pero kasi at the time of apprehension, dumating ang enforcer, when the car is illegally parked, it's illegally parked talaga. Si nanay naman po ay ginawa ng garahe ang tapat ng kanyang bahay pero mapapansin nyo na may garahe naman ang halos lahat ng bahay sa lugar na ito. Ano po, meron po kasing complaint ng illegal parking. Ngayon, nag-coordinate po kami sa barangay. Yung una, sabi nakapark din dito, hinihila. Yes. Nakapag, kasi walang na-park yung bahay. Ano po, ma'am? Mga squatter, No parking po both side dito. Both, left and right, no parking. pwede pa man. Hindi pwede, bawal yun. Andito na yung driver. Walang driver. Din bo, chathawa. Gunungkaw, di ba? Kasi Nasaan yung chathaw? Wala. O, boliing. Kaya nga naka-car cover. Ginawa niyong garahe. Siyempre, si Takyap Chindiin.
check nyo na lang. Dapat so si Dotwaki kami tindahan. Ulo, kinausap ko na yung barangay. Sabi ko, gigibain na dapat yan. Sa Marikina pa daw. Saka alam ng barangay, may coordination letter kami. Pinirmahan nila. Tingnan yun, kung kaya dito hala. Boychue Boychue. Ayan si Kagawad oh. Both side Boy Padit. Sa atin, hindi, inki barangay, nag-meeting sila. Pwede daw dito. Sino nagsabi? Ay, sabi yung May advance, pala. may advance party na. Kansoy, Longkyong, squatter kong din naman kaya Longkyong, susudyak eh. Advance na, may notice na sila, di ko at singki. Ay, hindi ko po alam. Kamusta niya? Ayun, alam nila. Nag-meeting sila kagabi. Sila alam, ikaw Sila hindi lahat alam. alam na. Eh, bakit kayo hindi nyo alam? Meron dating nga. Huwag mo ko dinuduro. Di mo lang kikwa. Di mo lang kikwa. Ah, sige. Sorry. Yaboleso. Kami, meeting lo na yun. Advance mayroon, alam na nila. Advance. Kagawad. Tawagin si Kagawad. Nag-advance notice daw kagabi. Kailan tayo nag-coordinate? Ha? Kanina lang eh. So hindi kami yon. Alam namin, siyempre naglayas din kami. Di pag alam nyo, naglayas kayo, pagdating wala. Pag alis namin, balik. Oh, Diba? Useless. Si Aniya. Limtiyo, kuy hunching. Go hunting lang. Go hunching. Siyempre, di ko alam kung siya kiyang takyang ching di trelo di kiyang ba? Dito, lilisin siya ho. Ilgit siya kay Pangin. Wala, boy, edit yun. Pag naangat na, wala na po. 5 minutes lang. May garahe kayo din. May garage kayo eh. Kala din Hope Halilay, tawa. Kasi dito yung Sikip lola. Hindi tayo pwede mag-adjust. Dinut siya, may garahe kayo mag-ano. Wala eh. That's the law. Hindi, igaloob siguro 5 minutes. Sabi. Guideline. Saan law? MMDA, Metro Manila Council, approved by 17 mayors. Ang ginang naman po na ito ay hindi daw alam na may clearing operation. Pero meron man o wala, ay dapat hindi po natin ginagawang garahe ang kalsada. Atag po namin. Sige po, sir, pakiusap lang. Kasi hindi ko alam. Ticket niya na lang. Pwede ba kasi? Nag-coordinate kami sa barangay. Wala kaming alam. Hindi talaga kayo sasabihan. Kasi pag sinabihan kayo, parang tinimbre yung operation. Walang one-side parking. May complaint po dito. Nag-coordinate kami. Verified no parking on this street. Wala sinabi, hindi namin alam. Hindi po Sir, namin masasabi alam po mo eh. kung alam namin, hindi namin gagawin yun, you know. Coordinate nyo na lang. Ayan, si Kagawad po. Ito yung wife namin. Opo, hatakin po namin lahat po. Kasi nireklamo na kayo. Ayun o, sabi nga. Sir, dati hindi namin alam, di ba? Sinasabi nga nung kapitbahay niyo to. Wait lang. Ito, sinasabi nga nung kapitbahay niyo, yung sa inyo. So, lahat to talagang kukunin natin. Tapos sinabihan ko na rin si Kagawad. Sabi ko kay Kagawad, Kami hindi rin po namin alam. Oo, sir, di ba? Hindi rin po kami alam. pinirmahan yung coordination. Ngayon, Oo. may ano yun, may reklamo, natural. Ayan. Normal yan eh, may reklamo sa kalsada nyo. Ngayon, chinek sa barangay, wala namang approved parking. Kanina, nung dumating yung DA, wala naman dito construction dito. Yung dito lang, sir. Oo. So sila nga, ayan, kung ano yung naabutan. Hindi naman natin pwedeng Kanina, piliin. pumunta kami dito, wala naman naka-construction dito sa... O, tapos may sinasabi sila, may binabanggit sila na allegedly, ewan ko, taga-gobyerno daw, pinaalis daw, hindi ko alam. Namin, pwede ba yung ganyan? Wala yung owner, tapos ginagawa na sa amin. Yes, Paano because po you yun, are, ano? because, Kay wait lang, senior. para isa-isa. Oo. There's no exemption to seniors. 2, when you are illegally parked in a public place, property ng government at walang approved ordinance ng city for parking, meaning you are illegally. Ang rider naman na ito ay walang helmet at pati ang batang angkas niya ay wala ding helmet. Abot ba niya yung foot peg? Cristobal lang po ako. Oo nga, pero kahit Cristobal dapat may helmet. Wala ba siyang helmet talaga? Meron po. Alam, hindi ko na ano ngayon. Tapos nakatsinelas ka pa, dapat closed shoes yan. Actually, ano na to, naiuwi ko na eh. Sinama ko lang kasi punta lang ako dyan sa... Hindi ba niya abot yung foot peg sa likod? Ito. Abot na ba niya? Hindi pa. Kasi hindi ko ako komportable na nasa likod. In short, Kasi baka makabitaw siya. hindi. Wala po, pero kung meron tong top box, sa likod. Yan, yan. Yan, sana po. Pa-helmetin mo ha, delikado yan.
At yan po ang matalinong pagharap ni Sir Gabriel Go sa ating mga kababayan na ginawa ng garahe ang kalsada. Ang maganda kasi dito kay Sir Gabriel Go ay nagagawa niyang ipaliwanag ng malinaw sa mga tao kung bakit sila mali. Lahat ng sinasabi ni Sir Gabriel Go ay naaayon sa batas at ang kanyang pagpapaliwanag ay ubod ng hinahon na tunay na profesional na talagang isang leader. Sana nga po ay dumating ang araw na mapansin ng mga Pilipino at udyukin siyang tumakbo bilang mayor or vice mayor or senador. Naniniwala kasi ako na sa talino ni Sir Gabriel Go ay kaya niyang matulungan na isaayos ang ating bansa. Sa atin naman pong mga kababayan ay hindi naman po masamang bumili ng kotse. Pero sa inyong pag-iisip kung anong model ng sasakyan ang inyong bibilin ay isama nyo rin sana ang pagpapagawa ng garahe. Ang kalsada ay daanan ng mga sasakyan at hindi garahe na inyong mga kotse. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.